O mga kababayan, di ba nasubaybayan natin etong info na inilabas ang ating OFW na kababayan na si Dean Chase? Tungkol kay Madam Liza Araneta Marcos doon sa Amerika. Ngayon mga kababayan, mayroon ding info na inilabas si VP Inday Sara. At magkatugba mga kababayan yung sinasabi ni Dean Chase at ni VP Inday tungkol sa pagkamatay ng kasamahan nila na si Paulo Tancongco na kasama sa entourage ni Admiral. Ang sabi ni VP Inday, ayon doon sa police report mga kababayan nagkalat daw ang white powdery substance na sinasabing cocaine doon sa kwartong kinamatayan ni Paulo Tancongco na kung saan nandun din sina Admiral. Panoorin niyo po Nagawan cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yun. Nagkalat sa kwarto. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Gaya ng sinasabi ng kababayan natin si Dean Chase mga kababayan, sa police report nandoon ang pangalan ni First Lady. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto. Isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto. Kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine. Cocaine. Another na naman itong puzzle mga kababayan na nabuo. Nadagdag sa mga issue ng cocaine doon sa First Family mga kababayan, di ba? Yung si PRRD, si Kati Binag, at etong police report mga kababayan sa Amerika Huwag niyong sabihin gawa-gawa lang iyan ng mga pulis ng Amerika. Kasuhan niyo ang pulis Amerika kung gawa-gawa lang yan. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Para mapagtakpan mga kababayan, bigla-bigla nilang pinadukot si Tatay Digong. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. Nabatikos mga kababayan ang 20 pesos ang may bodega, sabi ng Net25. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman. Isang araw lang. Complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita niyo grabe. At eto mga kababayan, etong binanggit ni Sara tungkol doon sa cocaine, white powder substance na ang sabi ng mga pulis Amerika sa police report nila, suspected cocaine na andun si Admiral. Bakit hindi yan binabalita ng mainstream media? Kung wala pang SMNI mga kababayan, wala tayong makikitang ganyan. At by the way, yung mga Facebook pages pala ng SMNI, suspended na naman mga kababayan, na terminate na naman. Pero ni isang mainstream media, wala pong pumick up dyan mga kababayan sa info ni Sara. Basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisila nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung dahil kapag Duterte na ang kanilang inaatake mga kababayan ay national news, kukuyugin talaga, grabe. Yan ang kanilang taktika. Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ni Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong household? Yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, from national or we're talking here about local national politics lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga na sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin
yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose, merong namatay Drug overdose. sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos Andoon si Admiral. at nandoon sa police report, cocaine, Oh, andun sa police report din. yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, Grabe. ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Di ba? Wala nang balita mga kababayan dahil after noon, PRRD na lahat ang mga balita. Wala nang chance na mabalita yung cocaine issue ng Admiral. Sorry, pareak lang kami sa sinabi ni si Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially O likewise, Claire Castro. Wala na rin kami maasa magandang sasabihin mo kay VP Sara. comes to BBM at saka sa administration. Your reaction. Yes ma'am, opo, ano po bang ma-expect natin? Oh, pareho. The feeling is mutual, clearing. Pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro, parang Galit na galit si Claire Castro mga kababayan sabihan pinsan. Hindi ko pinsan yan! Fake news! Fake news daw mga lang yan, kababayan. mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. Garbage in, Pumapasok garbage sa kanya, out. basura, lumalabas din sa bibig niya. Basura. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung Ay, clearing. Gagalit na naman ito sa clearing. Basura daw mga kababayan. nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. O, basura din kasi. Parang wala kasing ginagawa yung CPDM para sa ating bayan. Kaya Hindi mabenta mga kababayan ng mga tindera. wala ding masabi yung tagapagsalita. Oh, Sabi ko nga, nag-invento. garbage in, garbage out. Out. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos sa tigas. Garbage Ano in, sa tingin niyo garbage na out. Hindi kaya ito dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for the, rather, timely for the election. Parang ginawa siya pang ng sa election. Oh, yeah. Masisira sila mga kababayan dahil mababaho. Sabi ng Net25 na reporter mga kababayan, amoy bodega. Siguro, pinull out muna. Oh, pinull out. Yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito Nakaitim. sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap. Mahihirap. Na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung Ang ingay ng mga tao, no? ma'am, sa tingin mo, isa na rin ito doon sa nag-hit sila doon sa sinabi niyo na ginagamit lang ito para sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, Hindi pareha kayang sa sinabi ibigay. ni si Claire Castro. Si Clearing na naman. Ito mga reporter mga kababayan, walang ibang alam kundi pagsabugin si Clearing at si ano. Huwag na lang niyang pansinin. Oh, walang bilang yan si Clearing Na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka Tapos sa pala yan sinabi niya. Forward. Tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Wow, grabe na. Tinanong ko kung Akala natin 5,000. Bigyan ng jacket yan 5,000. Oh. Bakit 1,000 na lang? magkano natanggap nila sa AI. Sabi nila Originally 10,000. 2,000. Wala namang AKAP na 1,000 at AX na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa Oo budget nga. at sa DSWD. Malamang na bawasan. So dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong AKAP na hindi nila natanggap at saka yung AX na nawawala. So 1,000 lang ibinigay. 8,000 pesos. 10,000 pala. Diyos mio. Mas malaki pa ang nakupit. what can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilanin talaga anong abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa
pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat. Kung ano yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, ibinoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung yung nakita lang sa personal, mga kababayan, parang nakakita ng artista, pero kahit si Pagpag at saka si Matsing, nakita lang, naalala na. Sino nga ba yung kumain ng dahon? Ano ba mga pangako nito? Ano bang nagawa nito noon? Ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon? Pangalawa, yung malalaking politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte yung nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan? At pangatlo, yung paulit-ulit, ma'am, na vote buying. Nakailang eleksyon na vote buying. Noon, no, dati mga kababayan, no, hindi natin ni-research talaga ang anong nagawa ni BBM. Nabudol tayo doon sa windmill, mga kababayan, na dala-dala nilang handheld na windmill. Hanggang ngayon, walang windmill sa buong bansa. Di ba ang sabi, buong bansa magkaka-windmill, papel lang, mga kababayan. Hanggang papel na windmill lang, mga kababayan. Ni papel nga wala. At isa pa, hindi pala yun proyekto talaga ni BBM dahil private yun, mga kababayan, na electric company, animal. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan, lalong-lalo na noong unang sinabi ni VP Inday na nagtutugma, mga kababayan, sa info ng kababayan nating si Dean Chase? Anong masasabi nyo dito? Post or comments below.